Alam po ng marami sa mga kababayan natin na ang isa sa pinakakinatatakutan natong si Sara Duterte at si Digong ay mabunyag, maisiwalat lahat, lalo na po yung kanilang tagong yaman at kung paano daw ito na-acquire na itong mga Duterte. Ang palusot naman na itong mga nasa paligid nga ni Sara Duterte, meron daw batas ukol dyan, yung tinatawag nga na Bank Secrecy Law. Pero, ang masaklap dyan, hindi naman pala applicable sa mga impeachment cases na katulad na itong mangyayari kay Sara Duterte, itong Bank Secrecy Law. Yan po ay ayon din kay Supreme Court Justice Carpio. Yun lang. Kaya naman pala 16 ang kinuha na kuno ay magagaling na abogado. Kaya pala motion dito, motion doon para ma-dismiss ang kaso. Wala nang pag-asa talaga eto si Sara Duterte. Buti na lang kasi daw sa ngayon pa lang ay pinakita na niya ang kanyang totoong ugali, ang kanyang totoong kawalang hiyaan. Dahil kung nagkataon at hindi nangyari lahat ng ito, ay baka nga maging presidente etong kupal na ito. Ano ho? Yon. Under the Bank Secrecy Law natin, ito yon. Under the Bank Secrecy Law natin, bank deposits are absolutely confidential. Pero may mga exceptions. At yun nga, dalawa sa mga exceptions na yon, in one case daw ay ang impeachment. Yung ganitong klaseng trial na mangyayari very soon. So yan po talaga ang kinatatakutan. Alam din yan ng mga senador sa tingin ko na siguradong sasambulat sa mga kababayan natin ang lahat ng baho ng mga Duterte. At yan ang kanilang kinatatakutan dahil yung husga, yung paghuhusga ng mga senator judges, wala naman yun eh. Ang mas kinatatakutan siguro, kinakakatakutan ng mga Duterte sa tingin ko ay yung magbabaliktaran ng mga DDS. Magugulat. Siguro marirealize ng ibang DDS na matagal na silang ginagago, matagal na silang winawalang hiya ng mga Duterte. At yun nga, tuwang-tuwa pa rin yung mga yan. Sa tingin ko, isa yon sa kinatatakutan nila dahil nakakapit itong mga ito sa mga taong naniniwala sa kanila. Nakakapit yung mga yan sa mga DDS. Sa mga nauto, sa mga nabudol nila. Na karamihan ay dati ng baluktot ang kaisipan. Kaya nagkataon na mahirap na talagang tuwirin, mahirap nang ibalik yung kanilang tuwid na kaisipan. Nako,